Hindi nagbago sa ating pandinig ang mga pangyayari sa eskwelahan, na kung saan ang isang guro ay lubos na umibig sa kanyang mag-aaral, o kaya naman ang isang mag-aaral ay napaibig sa kanyang guro. At ngayon nga ay ating aalamin ang isang istorya ng isang mag-aaral na kung saan siya ay lubos na umibig sa kanyang guro. At ito nga po ay pinamagatang Ang Bugso ng Puso. Bata pa lamang si Kyle ay likas na sa kaniyang pagiging pasaway sa paaralan. Samot-saring mga kalokohan ang ginagawa at pagiging sutil sa mga guro nito. Ang pamilya ni Kyle ay totoong may kaya sa buhay. Kayang bilhin ng mga gusto at maraming ari-arian. Ngunit sa kabilang banda, ang pagiging sutil pala ni Kyle ay bunga ng kakulangan sa oras ng kaniyang mga magulang. Kaya naman ito ay nadala niya hanggang sa paglaki ng dahil sa kakulangan ng aruga at atensyon. Ay naku, late na pala ako. Pero okay lang yan. Laki naman ang intuition ni Mama dito. Good morning, St. John! Good morning! Bago kayo umupo, maaari ba pupulot muna ang mga kalat sa inyong upuan? Ngayon, maaari ba kayo umupo? Bago tayo magsimula sa ating bagong tatalakay, maaari ko bang itanong muna kung ano ang tinalakay natin kahapon? Sige na, bago lang po. Tama, ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pabula. Eh, ano naman ang tawag sa manunulat ng pabula? Sige na. Tama, ang tawag sa manunulat ng pabula ay pabulista. Hi! Hi! Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba ako nakikita sa harapan? Hindi ka lang ba hihingi ng pahintulot bago pumasok? Ay nako, Ma. Sorry po ha, hindi na maulit. Rito ko talaga bata ka. Upo ka naman! Han, Yes, how's Kyle? it's fine. May nabanggit saan si Mr. Santos about Kyle. Alam mo na ba yan? Yes, I already solved that problem. Sa sobrang busy mo, nasolve mo na yung problema ng anak mo. Bakit ikaw? May nagawa ka ba? Ay naku, bahala ka dyan. Ang dami ko pang inaasikaso. Kyle, ba't late ka na naman? Hi, Sir Crash. Pasensya na ha. Nag-practice kasi kami. Sige na nga, maupo ka na. Kuya, nakita mo ba yung ID ko? Hindi naman eh. Ayan, dito lang pala. Saka pala may nagpadala sa'yo. Hindi ko alam kung sino, pakitignan na lang. Sige, papahinga lang ako, titignan ko na lang. Alis na ako. Sige, Kanino naman kaya galing ito? Galing na naman pala ito kay Kyle. Hindi na talaga nagsawang batang ito. Ngayon, tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa tula. Ano ba ang maaaring maging paksa sa isang tula? Mark? Halimbawa po, pamilya. Tama. Kyle? Siyempre, Sir, pag-ibig. Maaari ba kayong magbigay ng isang halimbawa ng tula? Sige, Kyle. Ginawa ko akong isang halimbawa ng tula. At ang pabagat nito ay Ikaw at Ako. Ikaw yung buwan sa madilim kong mundo.
Ikaw yung bituin sa malungkot kong gabi. Ikaw yung araw na nagpapasigla ng bawat araw ko. Ikaw yung tao na nagbibigay halaga sa isang tulad ko. I got you, sir. Kahusay kay class 9 yan at baka talaga natin ngayon. Class dismiss. Makalipas ang ilang linggo, dahil sa ginagawa ni Kyle ay nabahala na si Teacher Mervin. At nang makakuha ito ng pagkakataon, ay kinausap na niya ang bata para maging maliwanag kung anong relasyon meron silang dalawa. Ang galing natin, Beth! Ay, papalaki na yung Beth. Pero napakagaling na si Sir. Bayaran mo? Si teacher crush lang naman. Tsaka, marami namang donation yung mami ko dito sa school. Gusto ka rin O Kyle, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nagtuturo doon. Ala, sir. Galing kasi ako sa practice. Kaya, papasok na rin naman ako. Nga pala Kyle, kukunin ko na rin yung pagkakataong ito para makausap ka. Tara, upo tayo. Tungkol naman saan yung pag-uusapan natin, sir? Napapansin ko kasi na napaparami na yung binibigay mo sa akin pero hindi ko naman alam kung anong kahulugan ng mga yon. Ah, yun ba, sir? Yung mga regalo yun. Kagustuhan ko rin naman yun para ibigay sa'yo. Sa totoo nga po, yung tulang sinulat ko. Para sa atin talagang dalawa yun eh. Yung ikaw at ako. Ganun ba, Kyle? Pero una nakita Kyle, teacher mo ako at isda kita. At hanggang dun lang yung relasyon nating dalawa. Ala, si sir talaga. Napakaseryosong tao. Di ka na mabiro. Sige Kyle, may pupuntahan muna ako. Pumasok ka na doon. Napakapagod naman kabatik niya, sir. Pumadya ako sa tao. What a tiring day. Hi, ma'am. Why are you here? Hi baby, how are you? By the way, ma'am, where's that? Gusto na business trip eh. You know what, ma'am? I have something to tell you. Oh, what's that baby? Is there any problem? Tell me. You know Teacher Mervin? Yeah, what's the problem? You know what, ma'am? He abused me. Oh my god, what happened? Oh, don't cry, baby. I can handle this problem, okay? Don't cry. Miss Lomo, what made you here? Base sa nakita ko kanina ay malaki na sala ang na-exit sa eskwela. Dahil malaki na rin ang nayang babae. Actually, we are very thankful to you and to your husband for donating in this school. Hindi na ako magpapanilig. I want you to kick Mr. Mervin right into the school. Is this about the issue of your child and Mr. Mervyn Leray? I'm glad that you know the issue. Don't worry, Mrs. Noah. We will handle this issue. And there's actually ongoing process on the investigation. Yun lang naman ang pinunta ko dito. I want you to kick that picture. But Mrs. Lobo, in that kind of situation, we're still on the process of investigation. If you don't want me to earn donation in this school, goodbye. How dare you to abuse my child? This will be the last time that I will saw you in this school. Stay! Uy! Sabay tayo na. Yung ano? Maganda nga pala si Mervis. Kaya pala dyan siya kinika sa school. Bakit? Dahil din sa anak mayaman, porkat nagsigay ng harap school. Parang kaya ng tuloy siya.
Tama pa ba to? Bakit parang hindi na ako to? Bakit ko nagawang sirain ang isang tao para lang sa kasiyahan ko? Maayos ko pa ba to? Hindi siguro lahat ng bagay ay kaya kong makuha. Oo, mayaman kami. Pero ang saya, bakit hindi ko madama? Pati ang isang guro na ang nais lamang ay tulungan ako, ay nagawa ko pang sirain dahil lamang sa kagustuhan ko. Tama na siguro to. Tama na tong kahibangan na to. Dahil hindi naman ako nagiging masaya sa kamaling ang gaya nito. Han, Yes. wala ka bang napapansin sa anak natin? What do you want to say? Wala siya. Kyle? Yes, Dad. Can we talk? Sure. Honey, do you have something to tell? Because Mommy says that hindi ka pumapasok sa school lately. And napapansin namin sa'yo na ang lungkot ang taglay mo. May problema ba, anak? Actually, Dad, Ma'am, yung sinabi ko sa inyo before na si Teacher Mervin na inabuse niya ako, lahat yun hindi totoo. Lahat ng yun ay gawa-gawa ko lamang. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Dahil may pagkukulang din kami sa'yo bilang magulang mo. Ma'am, Yes. can I do a favor? Of course, baby. Can you help me to Teacher Mervin to Yes. fix all the mistake that I have done? Don't worry, baby. I will. Okay. I will help you, okay? Thank you, Ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. What makes you here? May concern lang po ako tungkol sa isyong makalim. Anong concern? Anong concern? Anong concern yun? Parang unfair na po sa sinabi maaari siya sa aking paalam bilang isang buwan. Actually, Miss Darin, sa issue na yan ay dahil ongoing pa yung issue ay pansamantala ko lang pinag-claim si Mr. Murphy sa kanyang pagkalitan. Sa totoo lang hindi naman sa paniniwala ang kinakamit ko ang pero inalalaman ko sa nangyayari sa kanila ng kanyang estudyante. At nung napapansin pa ni Sir Murphy na may gusto sa kanyang estudyante, ay naikwento na rin daw sa akin ni Sir Murphy. Pinupuntahan na siya ng kanyang estudyante sa kanilang tahanan. At tinanggap naman din siya ni Sir Murphy at hindi niya ito pinalis o binastos na. Actually, Mr. Rin, hindi ko narinig yung result na yan. Or hindi ko narinig sa panig ni Mr. Mervin dahil nung kinausap ko siya, minala na siyang nabangkir. Kaya hindi ko alam kung ano yung papanigan ko. Oh, ikaw pala. Hi, sir. Can we talk? Sige, pasok ka. Okay, buti na parito ka. Napapunta po ako dito para po humingi sa inyo ng pasensya sapagkat ako po yung dahilan kung bakit hindi po kayo ngayon nakakapasok sa paaralan. Sa totoo lang, malaking impact yung pansamantalang pagliban ko sa klase. Tignan mo naman yung bahay namin na simple lang. Ako yung nagbabayad sa mga bayarin dito, tapos pinapaaral ko pa yung kapatid ko. Kaya malaki ang epekto ng pansamantalang pagliban ko sa paaralan. Pasensya na po ulit pero mauuna na rin naman po ako sir. O sige,
makalipas ang 3 buwan, si Teacher Mervin ay nakabalik na sa pagtuturo dahil si Kyle at ang kanyang mga magulang ay humingi ng tawad kay Teacher Mervin at nakiusap sa pinuno ng eskwelahan na ibalik ito sa pagtuturo. Ganon din ang paghingi ng kapatawaran sa iba pang mga guro sa mga maling kaugalian na ginagawa nito. Buti nandito ka. Ayun yung reason kung bakit kita pinatawag ni Mr. Sir, narito po ako para humingi po ng pasensya sa lahat po ng aking nagawang kasalanan. Alam ko po na malaking abala sa inyong aking nagawa. At inaamin ko naman po na lahat ng yun ay kasalanan ko po. Sana po makabalik po ako ulit sa aking pag-aaral dahil matagal na rin po akong pumigil. Kaya nais po sana humingi ng pasensya at makapasok po ulit sa pag-aaral. Lagi naman bukas yung paralan para sa mga estudyante na gusto mag-aaral. Gaya naman ang napag-usapan natin noon na bilang isang guro, nais kong matuto ka sa iyong pagkakamali at yun naman natuto ka naman at maaari ka nang bumalik sa iyong pag-aaral. Madam Principal, ako na po ako maraming salamat. Sir, maraming salamat. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral na kung saan ang una, ang ating mga guro ay para na rin nating mga magulang na hindi nila nais na ikaw ay saktan o pabayaan. Ang nais lamang nila ay ikaw ay tulungang umunlad at maging isang mabuting tao at matupad ang iyong mga pangarap. Ang pangalawa po ay para sa mga magulang. Opo, tama na magpursigi at magsumika para sa kapakanan ng ating mga anak. Ngunit dapat din po nating matiyak kung ano ang totoong nangyayari sa buhay ng ating mga anak. Dahil mas importante na matiyak natin kung ano ang kalagayan ng ating mga anak. At para sa mga bata, ay huwag nating gawing dahilan ang kakulangan sa oras ng ating mga magulang. Dahil tandaan, ang kanilang ginagawa ay para lang din sa inyong ikakabuti at kapakanan. Solusyonan kung kaya at maging isang batang mabuti at mapagmahal.